Panibagong topic. Natatandaan niyo po ba yung mga ibang shinare ng ating mga Sunday school teachers nung mga nakaraan? Ayan. Salamat, Pastor. Parang si Pastor lang talaga ang nakaalala. Righteousness. Yes, yan po ang ating pinag-uusapan. Pwede po bang batiin niyo lang yung katabi niyo ng isang magandang umaga? With excitement, with with a smile. Ayan, kahit yung mga kids, batiin mo yung katabi mo, sabihin mo, good morning. Sikuhin mo, sabihin mo, good morning. Ayan, sige. So, dahil nag-pray na po si Pastor B-Boy, diretso na ako sa ating topic. Ang pinag-uusapan pa rin po natin ay righteousness. So, noong mga nakaraang linggo, nag-start yan kay Teacher Reyna, tapos sinundan ni Teacher Cherry. Ayan, si Ate Cherry, ang ate ng buong Jogs Go. Ayan, at ngayon pag-uusapan natin ang benefits of righteousness. Ayan. So, bago bago tayo pumunta doon sa mismong topic na yon, gusto kong balikan natin itong isa sa anchor verses na pinag-aaralan natin. Natatandaan niyo po ba, bago yung righteousness, ano yung topic natin? Meron po bang makakahula? Kingdom of God, yes, tama. Naalala niyo po ba? Kaya natin siya babalikan, ayan, para matandaan niyo. So sabi dito, Matthew 6:33, pwede niyo po bang basahin? Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Ayan. So sinabi dito, seek ye first. Kung natatandaan niyo po, pinag-aralan natin, priority. Diba? First things first, ang kingdom principle. So, hindi lang pa sa dapat seek ye first the kingdom. Diba? Kailangan din pala and His righteousness. Yun. So ngayon, from priority, pinag-aaralan natin kingdom principles, diba? Paano ka ba magkakaroon ng access dun sa kingdom? Kailangan maging kingdom citizen ka muna. Paano ka magiging kingdom citizen? Anong kailangan mong gawin? Pagpapako sa krus. Ano po? Seek His kingdom. Paano po mangyayari? Para, kumbaga, paano mo ma-avail yon para maging isa kang citizen ng kingdom na yon? Again, pinag-uusapan natin dito yung kingdom ay yung heaven. Di ba? At sino yung king doon? Si God. Yes, si Jesus po. Ayan. So, di ba, binabalikan ko lang to yun. So, yung priority. Para maging kingdom citizen ka, you must be born again. Di ba? Dapat tinanggap mo si Lord. Dapat nag-repent ka para makuha mo yung access. Automatic, maging anak ka ng Diyos. Di ba? Maging citizen ka nung country na yon. Di ba? Dito sa Pilipinas, pag pinanganak ka dito, Pilipino ka, 'di ba? So ang nagiging parang kingdom mo dito, yung Pilipinas, 'di ba? Kasi yun yung country mo 'di ba? So priority. At pinag-uusapan po natin dito righteousness. Bakit kailangan ng righteousness? Dahil alam natin nung naging citizen tayo ng kingdom, nagkaroon ng dun sa story, pag binalikan natin dun sa Bible, merong sin na nangyari. At dahil doon, dahil nagkasala nung panahon pa ni sino po? Yes, nung panahon pa po ni Adam, ayan, nagkaroon ng kasalanan, nagkaroon ng limitations, na-restrict tayo. 'Di ba? So, ngayon, kailangan may righteousness para all these things shall be added unto you. Tinuro ni Teacher Reyna last time, 'di ba, na ang ganda nito na sinabing, and all these things shall be added. Ibig sabihin, meron na, dinagdagan pa. Kasi nag-add lang 'di ba? Pag righteous ka. 'Di ba? Yun po yung pinag-aaralan natin. Pag sinabi nating benefits, ayan, meron ba kayong naiisip, pag naririnig niyo yung word na benefit, ano po bang mga naiisip niyo? Benefits. Ano po pasok sa isip niyo? SSS, pag-ibig. Yes. Blessing. Tama po yun lahat. Sabi dito, ang benefits ay advantage. It is a profit gained from something. So pwedeng, dahil isa kang Pilipino,
part ng mga sinabi nyo kanina, meron kang mga benefits na ganun, di ba? Ang opposite daw nito, it is harmful. It is damaging. At dahil kung may benefit ka, meron kang nag-gain, meron kang nakuha, ang kabaligtaran nun, may nawala, meron kang loss. At yung loss daw pala is equivalent to destruction. So, ayun yung nangyayari. Sabi nyo kanina, benefits. Pag ginugal mo, ang unang lumalabas, pag tinype ko ang benefits, ay employee benefits. Kung empleyado ka ng isang kumpanya, madalas yan, meron kang health insurance. Iba-iba yung perks na meron sa isang kumpanya. Hindi po pare-pareho. Kung maliit, may malaki. Yung iba, merong retirement plan. Yung iba naman, may commission. Yung iba, makikita mo dito, merong, syempre yung SSS standard yun di ba? SSS, pag nagtrabaho ka, PhilHealth, Pag-ibig. Yung iba dito, merong paid vacation leave, di ba? Meron, sa iba naman, no work, no pay. Sa ibang company naman, buong month, kahit na mag-absent ka, mag-leave ka, bayad ka pa rin. So, iba-iba po yung arrangement. Iba-iba yung benefits. Again, nung nasasakupan. No? In this case, yung company. Ngayon, pag as a Filipino, kung senior ka na dito sa Pilipinas, makikita mo, merong senior citizens din na benefits. Meron po bang nakakatanggap ng ganito sa mga seniors? Ay, medyo nahihiya magtaas, pero alam na natin yon. Siyempre, dun daw po sa data na to, sa Manila, kapag ka daw ikaw ay senior citizen, which means 60 pataas, tawag natin doon dual citizen, di ba? Kasi nagkaroon ka pa ng another ID, meron kang free movie pass. O, di ba? Pero hindi po yun sa lahat ng local government, iba-iba. So, ito for Manila, pag nagda-drive ka, free parking ka na ngayon. O, di ba? Kahit araw-araw ka mag-mall, pwede. Free parking. At ano pa, every month, may allowance, di ba? Saan ka nakikita, hindi ka nagtatrabaho, nakaandun ka lang sa bahay, may allowance ka pa. Di ba? Ano pa, birthday gift. Cake, di ba? Yan. So may isa, alam ko sa Makati may cake. Alam ko rin yung iba merong medical, parang medical insurance din. Yung iba free operation. Meron ka lang ipapasign, iba-ibang category din. Part yun ng benefits ng company na yun. Employment, ayan, kung kailangan ng employment. So meron tayong mga benefits na nakukuha. Ito for seniors, but I'm sure as a citizen, marami din tayong rights and mga benefits na nakukuha. Dahil, karapatan mo yon. Dahil nasasakupan ka nung country na to. So, meron kang nakukuhang benefits na hindi mo hiningi. Automatic, nakukuha mo siya. Automatic, pag nag-senior ka, wala namang sinabing yung mga mayayaman lang na seniors ang dapat meron or yung mga may kaya. Hindi po, for all siya. Automatic, pag 60 ka, senior ka na. Meron ka nang makukuhang benefits. Automatic, pag nag-join ka sa kumpanya, kahit ayaw mong tanggapin yung health benefit mo, yung HMO mo, makukuha mo siya. So, binibigay siya sa'yo. Yan. Pag sinabi natin righteousness, kanina define natin yung benefits di ba? Advantage, profit gained from something, di ba? Sinasabi dito, righteousness naman is the quality of being right in the eyes of God. Ano sinasabi dito? Kasama na dito yung character. Conscience, yung attitude. Tingnan mo nga yung katabi mo. Kung may konsensya daw, may attitude ba yung katabi mo? Tingnan mo nga. May attitude, ayan. Kasama daw po pala yun sa righteousness. Di ba? Yung nature mo, yung character mo, yung attitude mo, yung conduct mo, yung action na mga ginagawa mo, command, yung word na lumalabas sa bibig mo, kasama pala yun sa righteousness. Di ba? Kasi inisip mo lang lagi, matuwid, katuwiran. Pero ano ba yun? Ito daw po palang lahat yun. Righteousness is therefore based upon God's standard because He is the ultimate lawgiver. Sabi dito sa Isaiah 33:22, "For the Lord is our judge, the Lord is our lawgiver, the Lord is our king. It is He who will save us." Yun po yung sinasabi sa verse na yan. At meron pa ako nahanap, ang ganda nito, yung righteousness daw is in fellowship with the authority.
So, merong relationship na nangyayari. Ang ganda po nun, hindi siya masyadong nade-define dito, pero nung nakikinig po ako ng mga Miles Monroe, ang ganda, in fellowship with the authority. Right relationship, legal, lawful alignment, correct standing with the law of or regulation, dun sa principles. Ito yung isang maganda, fulfillment of king's requirements. Yung pala ang righteousness. Kung anong requirement ng hari, dapat masunod mo yun. Pag ginawa mo yun, magiging righteous ka. Yun pala ang ibig sabihin nun. So, ito, meron tayong short activity. Kung meron kang katabi, pwede bang mag-isip ka lang ng bagay na meron ka bang pinagdasal dati na simpleng mga bagay na hindi mo in-expect pero ginawa ng Lord. Let's say nagki-crave ka ng pansit. Tapos hindi ka naman bumili pero bigla na lang may taong nagbigay sa iyo. Meron ka bang ganong kwento? Ang dami or naka-receive ka ng favor? Ayan. So pwede bang umisip ka lang ng isa or dalawa na ginawa ng Lord? Dahil ang title nito ay Share Your Blessings. Bibigyan ko kayo ng at least 1 minute. Pwede bang ikwento mo lang sa katabi mo kung ano yun? Tig 1 minute kayo kung kaya. Bigyan ko kayo ng timer. Share your blessings. Kung naisip mo na yan, share mo na yan sa katabi mo. Bibigyan ko kayo ng 2 minutes. Meron kang kinikrave, tapos biglang nagulat ka, may nagpadala sa'yo. O kaya, yung pala yung handa sa office nyo. Di ba? Yes. Kwento nyo lang, anong nangyari? Meron ba kayo na-receive na favor? Hindi nyo ine-expect? Biglang dumating? Ayan. Last 30 seconds, kung may naisip pa kayo ng mga nagawa ng Lord, sabi nyo marami, favor? Okay, mukhang tapos na po ang lahat. Lahat po ba nakapag-share? Ay, si Trisha. Pero I'm sure may i-share siya. 'Di ba? Ibulong mo na lang sa kanya. Pero lahat tayo may kwento. Lahat tayo naka-receive ng blessing galing sa Lord. 'Di ba? At habang iniisip mo yung unang kwento mo, may naiisip ka pa ulit na, ay, ito pa pala ginawa ng Lord. Ay, ito pa pala. So, padami ng padami. 'Di ba? At maganda doon, sineshare natin yung blessings na yon sa ibang tao para mag-glorify yung Lord. Kasi doon makikita ang buti pala ng Lord. Dami pala niyang ginawa when we start counting our blessings. Tama po. Nung una, naisip mo lang isang kwento. Tapos, ay, ito pa pala. Ay, oo nga pala, nung last week, ganito. So, ang dami. Ang dami pong mga blessings. At naniniwala ako, benefits yun na nakukuha mo. Galing sa Lord. Dahil isa kang citizen ng kingdom niya at meron kang ginagawang katuwiran, 'di ba? Kaya nakukuha mo yung kwento na yun. Dahil dito, one of the fruits of righteousness, sinasabi nila, or one of its byproducts in our lives is a spirit of generosity. Mamaya, makikita niyo po kung bakit ko kayo pinashare. 'Di ba? A giving spirit is second nature to the righteous because righteousness molds us into the likeness of God. Giving is also a fundamental principle with regard to the benefits of righteousness because what we receive is proportional to what we give. Yan, sinasabi dito. Pag sinabi natin proportional, equivalent in size, amount, or strength. Spirit of generosity. Isa yan sa fruits ng righteousness. Yung pagbibigay.
So kaya meron din kayong mga nare-receive na hindi nyo naman ine-expect, di ba? Sabi dito, give and it will be given to you a good measure, pressed down, shaken together, and running over will be poured into your lap. For with the measure you use, it will be measured to you. Yun sinasabi niya kanina proportional. Ngayon, dun sa isang version, give and you will receive. Ayan. Your gift will return to you in full. Ibig sabihin kung ano yung binigay mo, ibabalik sa'yo ng buo. Pero, nakalagay dito, press down, shaken together to make room for more. Na-imagine ko dito yung parang jar na kung nilagyan niya ng sand, tapos may iba pang nilagay doon. Pag shinake mo, prines mo, lumuluwag pa, lumalaki pa, nagkakaroon pa ng mas malaking space for more para mas maraming magkasya, 'di ba? Sino dito, pag may handaan, nagbabaon, nagiging Sharon. Ayan, Sharon yan ang tawag. Ayan, mga nagtataas ng kamay. Magaling dito yung mga mommy. Pag binigyan ka ng lalagyan, pansit lang ang kasya sa lahat, pero yung pansit nagkakaroon ng Shanghai, nagkakaroon ng extra manok, di ba? Kasi yung mga nanay natin magaling mag-press down, shaken together, di ba? Kaya running over Ngayon ang uwi mo, pansit lang, pero nagiging laureate ang style So dumadami, di ba? Kaya pa palang isiksik, di ba? Kaya sa kingdom lang, Lord, siksik, liglig, at umaapaw. Di ba? Yan, to make room for more, running over and poured into your lap. Tapos ganun ulit, the amount you will give determine the amount you will get back. Di ba? Pero sa Lord, yun nga, there's always more. Binalik na nga yung binigay mo, sobra-sobra pa. Di ba? So yeah, when we start to give as God gives, He gives us even more in return. Ayan. That is what Jesus meant when He said, a good measure, pressed down, shaken together, running over. Pwede mo ba sabihin, good measure, pressed down, shaken together, running over. I like it pag binabasa niyo yung shaken together, talagang gumaganon kayo. So maisip niyo na yan pag nagsasharon kayo sa handaan, di ba? Ganon si Lord. Di ba? Laging sobra. Laging kaya pa. So, nagiging combo meal ang pansit. Nagkakaroon ng extra. Yan. The King of Heaven is not stingy with His treasures. No one can outgive God. Meron na ba ditong nagbigay sa Lord tapos parang, walang bumalik? Ayun na nga, hindi ka na nga nagbigay, di ba? Kaya kanina pinag-share ko po kayo na may mga bagay na hindi mo ine-expect, mabalik sa'yo. Siguro kasi ikaw din nagbibigay ka rin. Diba? Tapos nabe-bless ka. May mga nare-receive ka ng mga na-generosity din from others. Mga kinikrave mo na pagkain, hindi mo naman, crave ka na. Minsan siguro may mga time na gusto mong bumili. Pero hindi, wag na lang, nagtitipid ako. Pagdating mo sa office, yung pala handa nyo, di ba? So, nakakatuwa. Ako lagi ko sinasabi, gifted ako with, parang sobrang blessed ako with friends. Yung, marami po akong gamit, marami po akong mga bagay na talagang binibigay ng friends na hindi ko naman ina-expect. No? At nakakatawa doon, very specific. Very specific minsan, pati yung brand, pati yung anong klase. Binibigay na lang siya na hindi ko ina-expect. Example, recently lang, share your blessings. So ako naman mag-share. Recently, alam niyo po yung viral na Dubai chocolates? 'Di ba? Hindi ko pa ma-share dito, i-share ko yung kwento. Ayan. So, lagi ko hinahanap, viral kasi siya sobra. So, naku-curious ako, ano bang lasa nun? Milk chocolate siya na pag binuksan mo, meron siyang pistachio na texture. Anong tawag dun? Kanafe. Ayan, hanapin niyo po. Kanafe with a K in the beginning. Basta pag binuksan mo yung chocolate na yon, may pistachio siya na parang, basta may crumbs, ganun. Crumbs talaga. Sobra siyang sikat na ang mura-mura lang daw po ng chocolate na yun, siguro 500 pesos lang or less. Isang bar.
Pag binebenta dito ng mga online seller, umaabot siya ng 1,900 to 2,500 isang bar. Tapos, magugulat po kayo, laging sold out. May bumibili pa ng set. Isang set nun is about 6,000, 7,000. 3 klase, 5, para sa chocolates. Tapos meron akong nahanap recently na parang reseller siya. Ginagawa niya organic. So locally made na siya, hindi na siya galing Dubai. Every time po nag-check ako, the past few weeks, sold out siya. Pagka-post, after an hour, sold out na. So wala ka nang mahanap. Until recently, biglaan, meron kaming minute na friend. Galing siya ng Dubai. Tapos nag-abot siya sa amin ng goodies, ng mga ng bag, na iba-iba yung binigay niya. Tapos, Tapos pagdating namin doon, binayaran niya, in order pala ni Shoti. Hindi pala binigay. So pagdating namin doon sa restaurant, pag abot niya ng bag, alam mo una niya sinabi, ay, meron ako dyan, hindi ko alam kung na-try nyo na, meron akong dala dyan, yung chocolates na viral. Ang mahal pala nun, itry nyo, ang mura lang niya doon eh. So parang nakakakilig na, Lord, ang tagal ko bang hanap nito, laging sold out, yung pala, bibigyan lang pala ako ng libre. Hindi ko hiningi, libre. No? Spirit of generosity. 'Di ba? Yung benefits na nakukuha mo, hindi ko in-expect. Pero nakakatuwa kasi very specific. Kahit yung isipin mo, tsokolate lang naman eh. Pero galing sa Lord yun eh. Nakakatuwa na parang biglaan, out of the blue may mga ganun. Hindi lang siya, when we speak of generosity, madalas iniisip natin pera. Madalas iniisip natin monetary, material things. Pero marami pa pong klase. Ang sinasabi dito, meron din kasing tinatawag na spiritual blessings. It could also be relationship, di ba? Isa pa sa natutuwa ako na sinishare ko is accounts pagdating sa office. Hindi naman po talaga ako magaling na salesperson. Pero from the time na pumasok ako ng office namin, masasabi ko na in terms of sales, talagang I'm very blessed. Kasi masasabi ko na hindi ako effort, pero talagang lumalapit po talaga yung kliyente. So talagang glory to God, na minsan talagang nagtataka din sa office. Kasi wala naman eh. Minsan yung iba nakausap ko lang, tapos maaalala ko, chat ako. Tapos parang since yung the past few years, talagang the business has been very good. Talagang hindi na ako yung tipong magpapasa pa ako ng proposal, mahaba-habang usapan. Talagang nararanasan ko po na tatawag sa akin, hihingi na lang ng schedule. Is ibubook na. Tapos yung mga contracts namin, talagang gawin mo na 3 years para hindi na tayo renew. So, puro mga long term. So, talagang glory to God. Talagang si Lord yun. Kasi talagang wala akong masyado namang ginagawa eh. Pero talagang naniniwala ako na dahil meron ako nabasa sinasabi doon, dahil nandun yung anak niya, nandun yung citizen niya sa kumpanya na yon, the company will be blessed. Diba? So, nakakatawa po yun. Every time we give generously in the Spirit of Christ as kingdom citizens, we lay up for ourselves treasures in heaven, as Jesus said, where moth and rust do not destroy, and where thieves do not break in and steal. Kaya sinabi ko kanina, hindi lang siya limited to material things, di ba? Yung wealth na nakukuha natin. Kasi it can store up treasures in heaven, di ba? Yung for eternal purposes na, yung eternal gain. One common biblical metaphor for giving is the image of sowing seed. Whenever we sow seeds of generosity, we are setting ourselves up for a harvest of greater righteousness and prosperity. Ayan. So, lawakan po natin yung understanding natin na pag sinabi natin na spirit of generosity, it's beyond material things. It could also be spiritual. What you have, di ba? Laging sinasabi, work with what you have, or what do you see? Anong meron ka? Meron kang talent, meron kang time. Ito yung mga pinag-usapan natin na meron nung time pa nung sa kingdom principles, di ba? Na meron ka nun eh. May binigay si Lord sa'yo na talent, imbis na itago mo, shinare mo, you are also planting seeds. Tinatanim mo rin siya. Kesa itago mo. Maraming tao na be-bless
because of that, sinishare mo yung talent mo. Sinishare ni Ate Rose ang kanyang luto. Ang daming taong nabibless, daming taong sumasaya, di ba? Daming taong nabubusog. Shinare mo yung oras mo, fellowship. Gumagaan yung load ng isang tao kasi meron siyang friend na nasasabihan, you pray for that person, gumaling, nabago yung sitwasyon. It's storing up treasures in heaven. 'Di ba? Hindi lang po yun yung material things na meron dito na kailangan gawin na natin dito. Kasi pagdating natin doon, di na po natin magagawa yun, ipag-pray mo pa for healing. Kasi wala na po doon, lahat na doon magaling. Wala namang pong may sakit doon, di ba? So ito yun, sowing seed, very important. Whoever sows sparingly will also reap sparingly, and whoever sows generously will also reap generously. Each man should give what he has decided in his heart to give. So importante po pala yung positioning yung right position ng ating puso. 'Di ba? Yung nagbibigay ka na bukal sa loob mo, hindi yung napilitan lang, 'di ba? May mga times na sinasabi natin pag nagbibigay tayo, medyo may sakit ng konti, 'di ba? Pero alam mong sa puso mo 'yon, 'di ba? Kasi maraming mga factors na iniisip mo, bibigay ko ba 'to o akin na lang 'to? 'Di ba? Yung selfish reason minsan lumalabas. Not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver. Yan. Kita natin yan madalas sa mga kids Kasi very carefree sila, wala pa silang masyadong iniisip Sasabi nila, pag bata ka kasi wala ka masyadong worry, merong isang experiment na yung mga babies, ang ginagawa nila, nilalagay nila dun sa matataas na pwesto, tapos glass yung ilalim. So di ba may mga fear of heights? So ginagawa nila, nagkakaroon sila ng experiment, lalagay nila yung mga babies, papagapangin nila. Titignan nila kung matatakot. Sa experiment na yun, lahat ng babies nakakatawid. Tumatawa. May mga ilang experiments na, kaya yung mga baby, hindi sila takot sa insekto, di ba? Yung mga ipis, magugulat ka, hinahawakan nila, nilalaro nila. Kasi, wala pa nagturo sa kanila ng fear. Kaya ang sinasabi nila, importanteng environment. Kasi pag yung baby na yon lumaki siya, nakita niya na kapag may ipis, tumatakbo ako, tumatakbo ang tatay, alam mo na, di ba? Nagka-create ng fear. So, ang nangyayari, na-affect yung emotion ng baby. Hindi naman siya takot dati, pero dahil nakita niya, na-sense niya yung reaction ng parents niya, na nung lumabas yung ipis, tumatakbo na ngayon yung tatay, tumatakbo na yung nanay. Nagsisend ngayon ng signal dun sa baby na, pag nakakita pala ako nito, dapat tumakbo ako. Or pag nakita ko pala na masyado ng mataas, dapat pala umaatras na ako. So dun lang po nagsistart yung fear. Nung una, hindi siya na-introduce sa bata. So, ganun po yung pinag-usapan natin before yung influence, yung impact, yung importance ng environment. Ganun po siya. So, yun, very important. Ba't pa ako napunta doon? Kasi yung kids, cheerful giver, wala silang iniisip. Bibigay lang. Tayo kasi parang, naku, yung bayarin, aabot pa ba? Kaya pa ba to? Di ba? So, parang habang lumalaki tayo, nagkakaroon ng restrictions. Kaya sabi nila, pati daw yung goals and dreams natin as we grow old, nalilimitahan. When in fact, dahil kami, training company kami, in one of the coaching conversations, laging tinatanong, if money is not a factor, gagawin mo ba siya? What are you willing to do? Kung hindi problema ang pera. Laging tinatanggal yung factor na yon kasi by the time na pumasok na yung pera, nabablock na yung mga naiisip mo. Na parang ang sinasabi nila, nalilimit yung imagination mo. Kasi parang something about your neurowiring, it's happening somewhere there na, kulang akong pera, ito lang kaya ko. That is the reason why a lot of people are thinking small instead of thinking big. Kasi inisip mo, ito lang meron ako 'Di ba? Pero sowing the seeds, importante siya Nilagay ko yung picture na to kasi isipin mo, nag-start siya sa maliit. Pero, di ba, pag iisipin mo, yung mga forest na meron tayo, ganyan lang sila nagsimula. Maliliit na seeds. Yung puno, di naman siya lumaki lang agad, di ba?
So, kailangan yung seed na binigay sa'yo, i-nurture mo, alagaan mo, di ba? Kailangan tama yung posisyon ng puso mo for it to grow. Para meron kang ma-reap na harvest. Kasi kung binigay sa'yo yung seed, tinago mo lang sa bulsa mo, nilagay mo sa cabinet mo, di ba? Ano tong seed na to? It could be your talent, could be your time, di ba? Pwede rin siyang monetary. Kahit naman yung pera, pag tinago mo lang doon, di siya mag-i-interest eh. Pero pag nilabas mo, nilagay mo sa bangko, kahit pa paano may interest, nilagay mo sa investment, lalaki. So anything na tinatago mo, hindi siya lalago. Hindi siya lalago. Kailangan mo siyang kailangan mo siyang itanim, kailangan mo siyang ilabas. So ito yun. And God is able to make all grace abound to you so that in all things and at all times, having all that you need, you will abound in every good work. Now, he who supplies seeds to the sower and bread for food will also supply and increase. Hindi lang yung sinupply, i-increasean pa your store of seed and will enlarge the harvest of your righteousness. You will be made rich in every way so that you can be generous on every occasion. Again, nakalagay dito, on every occasion. Hindi po to one-time thing. Nagbigay ako ngayon, yun na yun. Kaya ka din binibless ng Lord, kaya ka binigyan ng seed para pag lumago yan, you can be generous on every occasion. God gives seed to the sower. This is an important principle. You must be a sower if you want to attract seed. So if you sow now, with whatever seed you have, and the seed supplier will give you more, di ba? Usually, pag naubos mo na yung seed mo, natanim mo na, lumago na, you want more. Meron pang, there's a room for more, di ba? Nagkakaroon ka pa nun eh. At sino dito, pagka nagbigay ka, tapos nakita mo na natutuwa yung tao na binigyan mo, parang ang sarap na bigyan mo pa ulit. 'Di ba? Kasi hindi nang hihingi. Pero pag binigyan mo, sobrang excited, gamitin, 'di ba? Kung sobrang excited palaguin, kung pera man yan, pwedeng inegosyo, yung ganun. 'Di ba? Ang sarap bigyan ng tao na grateful, na thankful. 'Di ba? Kasi ito lang binigay ko, pero grabe yung tuwa niya. Bigyan ko pa nga to ng mas marami sa susunod. Or nakakatawa to, binigyan ko ng, let's say, bag, ginamit niya. So, bigyan ko pa nga ito ng mas malaki. Bigyan ko pa nga ito ng mas marami. Di ba? Kasi ginagamit niya eh. Pero meron ba kayong binigyan na hinahanap mo kung ginamit niya? Parang next time, ayaw mo nang bigyan. Kasi hindi mo nakikita eh. Di ba? Oh, ginamit kaya niya? Tinago kaya niya? Di ba? Pero pag nakikita mo, di ba? Katulad ng seed na tinanim mo, lumago, di ba? Pag nakikita mo, na yung seed na yon na binigay mo, ginagamit, inaalagaan, ang sarap na dagdagan pa. Di ba? The seed you receive and the increase you experience are linked to your generosity. Increase and prosperity are not given for us to consume ourselves, but that we might be generous toward others. So, again, nakalagay dito, yung seed na nakuha mo, yung increase na nakuha mo, yung prosperity na natatanggap mo, it is meant that we use it, di ba, toward others. Kaya ka binibless eh. Kasi para ma-share mo. Minsan nagtataka ka, ba't kaya ako meron ito? Kaya dumadami to. Tapos magkakaroon ka ng, kung sa church yan, magkakaroon ka ng ministry. Ay, mag-global pala kami. May paglalagyan pala to. Diba? Meron pala kaming PMS shirt, hindi pa ako nakakabili. Ayan, bumili na kayo. Meron pa kaming mga small sizes for kids and for a global cause. Diba? So, nakakatanggap ka lang ng mga blessings na yun. Kaya pala sobra-sobra siya. Kasi it is meant to be shared. Hindi lang pala siya pang sarili. Stewardship versus ownership. Ang stewardship daw, ang ganda nito, nabasa ko na, kasi yung ownership pang sarili, iniisip mo lagi, anong benefit nito sa sarili ko? Dahil may ganun kang mentality, iniisip mo lagi, puro pakabig sa'yo. Baka mawalan ako.
baka maubusan ako pag binigay ko to. Ang stewardship, ano ka lang medyo relax ka lang daw. Kasi alam mo na, okay lang yan, pag binigay ko yan, babalik yan sa akin. And pag ownership daw, pag tinanggal sa'yo, kung ano man yung meron ka, problemado ka na agad, worried ka. Ang stewardship daw, may preparation. Ready ka anytime. Alisin sa'yo, kasi alam mo, pinagkatiwala lang to sa akin. Yun daw ang stewardship. Binigay lang to sa akin. So anytime na mawala to sa akin, pwede ko tong okay lang, handa ako. Meron akong ganong mindset, no? So very important. God will also increase the harvest of your righteousness because giving brings you into alignment with Him. Again, yung alignment, lagi natin na-associate dun sa righteousness. Kasi dapat nasa right standing ka di ba? With Jesus. At when you are in the right standing, ito yung isang makukuha mo Ito yung fruit Spirit of generosity. Kung ano yung binalik mo, makukuha mo. Ay, binigay mo, makukuha mo pabalik. Di ba? He will strengthen your right standing and firmly anchor your positioning. Every time you line yourself up with God, who then gives you more seeds to sow, enabling you to stay lined up even as you continue to sow generously toward others. Yan. So God's desire and intention is to make you rich in every way so that you can be generous on every occasion. Yan. Inulit niya to, so tingin ko talagang dapat ulitin ko ulit na nakalagay dito, on every occasion. Ibig sabihin, kahit anong dumaang season, kahit anong dumaang okasyon, meron kang maibibigay, hindi pwedeng wala. Kasi you are made that way. We are made that way. 'Di ba? Sabi dito, he will be like a tree firmly planted by streams of water, which yields its fruit in season, and its leaf does not wither. And in whatever he does, he prospers. 'Di ba? Yung puno, laging parang analogy na para kang puno. Minsan iniisip natin yung puno, ang silbi lang niya, ang naiisip mo lang dyan, yung fruit. Pag nakuha mo na yung bunga, yung harvest, tapos na. Yun na yung purpose niya. Pero, actually, nung nag-research ako, ang dami lumabas. 22 benefits pa nga na meron Pumili ako ng ilan. Ang alam lang natin, usually, they bear fruit. Yung puno. Yun na yun, bunga. Pero, yung puno pala, in all season, talagang on every occasion, meron pala siyang silbi. Aside dun sa alam natin, they provide oxygen, they combat climate change, they prevent soil erosion, they help reduce noise. Kasi finifilter niya kinukuha niya yung nababounce na noise. So, hindi tayo aware, pero meron pala siyang ganong purpose. They clean the air. Nagfi-filter pala siya. It serves as a filter. Yung trees capture rainwater. No, para siyang, ang ginagawa daw nito, paano niya kinakapture? Dun sa branches at dun sa leaves. Sinasalo niya. Para, pag bumabagyo, hindi masyadong, di ba, mapapansin niyo malambot yung lupa, na-absorb. Di ba? Hindi ganun kataas yung baha kung saan mas maraming puno. They provide a canopy and habitat for wildlife. Yes. Di ba? Yung mga animals, minsan makikita mo dun sila sa ilalim ng puno, nagiging shed siya for them. And syempre, they also beautify space. So, ang dami pa pong benefits na meron about yun. UV, ang dami nung nahanap ko, pero pumili ako ng ilan. Nakalagay dito, firmly planted by streams of water. At alam natin yung, dahil rooted ka in Christ, di ba? Yung water, yung streams of water. Dahil buhay yun, malalim yung pagkakatanim nung sayo, kaya hindi ka nauubusan. Kasi nakakonekta ka sa source. Di ba? Kaya pag naisip mo yung puno, kaya pala yun ang hinalintulad tayo doon is because in every occasion, meron pala siyang purpose. Hindi lang pala basta nakakuha ako ng fruit, tapos na siya. Hindi pala. Kaya pala nagpapalit din yung kulay ng leaves. Di ba? Minsan, akala mo wala na yung leaves, na wala na yung natanggal na. Pero marami pala siyang purpose. Ibig sabihin, lagi siyang merong maibibigay. Nafi-filter niya yung carbon, bibigyan kanya ng oxygen. So, ibig sabihin, ganun ka rin. In every occasion, laging meron kang available na ibigay for others. Pwede kang maging blessing, whether kung hindi man monetary yan, you can pray for that person, you can give your time, you can build a relationship. So, marami. Lagi kang meron.
Sabihin mo sa katabi mo, meron ka nun. Laging may available. So, ang ganda ng pagkaka-design ng Lord na available pala siya. 'Di ba? Ang galing, no? Yung mga iniisip mo na impression. So, kanina, pinashare ko kayo yung kung ano yung mga na-receive nyo and ano din yung mga favor. Dahil isa sa benefits, kasi maraming benefits to eh. Isa pa dun sa benefits na natatanggap natin when we are righteous, no? Pag ginawa natin, when we are in alignment with God, nakaka-receive pala tayo ng favor. Kaya pala may ganun. Kaya mo pala nakukuha yun. Kasi naa-attract mo pala siya. 'Di ba? It attracts God because He is righteous. 'Di ba? Just as people in earthly kingdoms long for the favor of their king, so we too should seek the favor of the King of heaven. We should look for Him to extend His scepter over us. Sabi dito sa Hebrews 1:8, "Your throne, O God, will last forever and ever, and righteousness will be the scepter of your kingdom." Pakita ko lang itsura ng scepter. Tabusin ko lang tong favor and then I'll continue next week. Yung scepter, kung hindi pa po kayo nakakita, ito po yung hawak nung king. Yan si King Charles, 'di ba? Sila yung isa sa merong ganong setup eh, yung kingdom din. So yan, yung scepter na yan, it symbolizes power, control. Dito sinasabi authority. Usually, hawak yan ng hari sa right hand niya. Pag pinatong niya sa yung scepter, you are already under that king's control or authority. So dahil pag pinatong niya yan sa'yo, marireceive mo na kung ano man yung benefits na meron. The next thing he says becomes law over you. When you enjoy the favor of the king, you don't have to work for what he gives you. He gives because he wants to. That's why it's called favor. Pabor na sa yung hari pag binigay niya yun sa'yo, pag nalagyan ka niya ng scepter. Sabi dito, favor is approval, support, liking someone or something. Sa Bible nakalagay dito, it is a gift from God. Special benefits. Di ba? Special, kung may benefits ka na, meron pang special benefits ang favor. It's closely related to grace and mercy na natatanggap mo. A demonstration of delight and is a tangible sign that someone has the Lord's approval. Diba? Delight yourself in the Lord and He will give you the desires of your heart. Kaya pala may favor na de-delight ang Lord. Diba? May approval, may support. You receive it when someone gives their time, talents, and treasure to the kingdom. Gusto ko i-emphasize dito, it is not earned. Yun ang favor. Di ba? Hindi mo siya hiningi, binigay siya sa'yo. Special benefits. These are the ones I look on with favor. Sabi dito, those who are humble and contrite in spirit and who tremble at my word. Dahil sinusunod mo yung constitution, sinusunod mo yung law niya, meron kang nakukuhang favor. Yun ang righteousness. Di ba? A king would hold his scepter in his right hand. Na-share ko yun kanina. Those under God's favor are said to be at His right hand, with those under His judgment are at His left. Tignan nyo nga yung nasa left. Wala po sila sa judgment. Pero yun, right, di ba? Kasi we are seated at the right hand of the Father. Di ba? Lagi yan sinasabi. If the right hand of the Lord is upon you, it means that He has appointed His authority toward you. He has given you access. Authority is better than work. In fact, authority can cancel or override a lifetime of work. Ano man yung mga ginawa nyo in the past, hirap na hirap ka, gusto mo umakyat sa ladder, or meron ka mga gusto makuha, kailangan mo lang pala access. Kasi pag binigay sa yung scepter na yon, yung authority na yon, it can cancel or override kung ano man yung mga hirap na hirap kang gawin in an instant. Favor. Yun pala yun. Diba? Share natin yung verse kanina, kailangan meron kang tama yung priority mo eh. And dapat you are in alignment with God. You have a relationship with God. Yun yung relationship dun sa kingdom eh. Yun yung righteousness na sinasabi para magkaroon ka ng access dun sa kingdom. Para makuha mo yung benefits na yun. Tama? Yan po. Ang ganda po ng tinuturo nito sa atin. So, I'll end with this and then I'll share the other benefits next week po. Thank you po, Lord. Hallelujah. Salamat, Sister Grace. Ang ganda. Actually, ngayon ko lang ito
Ngayon ko lang ito narinig na yung righteousness produces the spirit of generosity. That's the first time that I've heard it. Ano? And well, it makes sense to me. Maraming tao, ang laging ibinibigay ay opinion. Sabi sa katabi mo, opinionated ka kasi. But it's time to give to the Lord. Kung anong meron ka, talento, oras, pagmamahal, bigay natin sa Diyos. Wag lang opinion ang ibigay mo sa iba. Alright? So, ngayon, hindi ko rin hihingi ng opinion ninyo dahil magsisimula na yung ating worship service. Mag-prepare po tayo sa ating worship service. Shalom, shalom everybody. Sinasabi niya dito na meron na agad na private judgment. Ikaw mismo sa sarili mo, nung ginawa mo yon, nahiya ka, yumuko ka na, kasi alam mo may mali. Alam mo, may hindi aligned. Kaya may bigla kang ganun eh. Siguro kahit sa office, pag meron kang, yung meron kang mang nakwento or meron kang narinig, tas alam mo di mo dapat pakinggan, nagigilty ka eh. Parang nakukonsensya ka na, naku, dapat ba sabihin ko to? Dapat di ko to pinakinggan, dapat di ko to narinig. So nakukonvict ka. 'Di ba? Meron na daw talagang, yung Holy Spirit daw ay talagang, tinutulungan tayo para maging righteous. Kaya meron ka ng private judgment agad sa sarili mo. 'Di ba? Sabi dito yung maturity, kailangan alam mo yung God's truth versus lie. So, na-imagine ko yung sa discernment dun sa tao, kapag meron kang best friend or close friend, alam mo pag pinaprank ka niya. Yung di naman niya yung usual, 'di ba? Pero yung minsan lolokohin ka niya, tapos ikaw mismo alam mo mismo na it's a joke yan, no? Niloloko mo ako, no? Parang ikaw mismo yung niloloko pa. So, ikaw mismo alam mo, di ba? Pag yung best friend mo, gino-joke ka. Gino-joke ako nila. Ayan. Pero nagigets niyo po, let's see, si Ate Emma at si Ate Linda, pag nagbibiroan, alam niyo ba pag binibiro lang kayo, di ba? Kesa totoo na, seryoso na to. So parang ganun din, importante yung relationship kasi natin with the King. Para nakukuha natin ano yung tama. Therefore, pag nakita natin, ay, alam mo, lihis to. Or kung relationship mo dito sa friend mo, ay, alam mo, pinaprank ka. 'Di ba? Minsan tinginan nyo pa lang nadidiscern mo na. 'Di ba? Teacher Mish, nakaka-relate ka. Tingin mo pa lang, alam mo na na hindi, okay lang yan, kilala ko yan, ganyan talaga. Or hindi niya yung gagawin. Kasi kilala mo na-discern mo, alam mo. Only those who committed to righteousness will reach maturity. 'Di ba? Kasi nga, dahil nalalaman mo ano yung tama sa mali. 'Di ba? Nung yung maturity na yon, nako-convict ka, yung pinag-uusapan natin, alam mo na kung saan ka dapat pumunta. 'Di ba? Alam mo na kung ano dapat mong pipiliin. They alone will know the riches and joy of kingdom life, live to the full. Ayan. So, a life of mature righteousness also carries a strong protective element because it brings discernment of right and wrong. Yung share natin kanina. Sabi dito, meron daw tayong pipeline to the supply of heaven. Kaya kung makikita nyo, nilagay ko dyan sa picture yung pipeline na papuntang langit. Ayan. Meron daw ginagamit ang Lord na pipeline, kumbaga connection mo, para ma-meet yung kailangan natin, physical, spiritual, pero dapat clean, clear, and open. And righteousness is what keeps it that way. So kung na-imagine niyo po yung pipe, sino dito ang, anong tawag doon, yung kapag sa drainage? Nagbabara. Sino dito naka-experience ng bara? Sa bahay? Pag binuksan niyo po, yung mga buhok-buhok dyan. Sino dito hindi sumunod, naghugas ng plato sa bahay? Tinamad itapon sa basurahan? Yung mga laman ng plato at tinapon na lang mismo doon sa drainage, di ba? Nagbara po siya. Sa una, okay lang. Isang beses mo ginawa. Day one na tinamad ka. Hanggang sa mga pang 15 days nyo na po itong ginagawa. Kung kumakain kayo ng kahit ano, kumain kayo ng bulalo, ang laki nun. Ang laki ng bulalo, nilagay nyo doon, di ba?
After ilang days, magbabara na siya. Eventually, aapaw na po yung tubig. At dahil doon, magmamalfunction siya. Kailangan nyo na ipump, kailangan nyo na magbomba. So, ang nangyayari, hindi siya clear. 'Di ba? Nagbabara kasi madumi. Nabablock. Imbis na nagagawa mo ng maayos yung trabaho mo, naguhugas ka in an ordinary day, tatawag ka pa ngayon ng mag-aayos niyan. Yung iba, kung sobra-sobra na, ano tawag doon, sa mababasa na yung ilalim, papalitan mo pa ngayon. 'Di ba? Dahil, hindi po kasi siya design na ganun. Na dumihan, na lagyan ng tambak. Kailangan clear siya lagi para mag-function siya ng maayos. So imagine niyo po, kung ganun yung nangyayari, kung meron tayong parang lifeline, pipeline to heaven, ano yung mga ginagawa mo na hindi tama? Kaya, ang bagal din nung nade-delay. Kasi ang tagal maraming naka-block, hindi siya clear. 'Di ba? So yun po yung righteousness Kung hindi clear, bumabara, tumatagal, imbis na dapat smooth lang, nakuha mo na, nade-delay. 'Di ba? Nagkakaroon siya ng blockage. Ano pa sabi dito? Yung benefits daw, ang benefits pa daw ng isang citizen, meron kang God's protection and promotion. Kasama po yun. Pag sumusunod tayo sa Lord, pag sumusunod ka sa batas dito, meron kang protection and promotion. Ito pong taong to, si Lee Kuan Yew, he's the former Prime Minister of Singapore. Sabi niya dito, in criminal law legislation, our priority is the security and well-being of law-abiding citizens. Yan, rather than the rights of the criminal to be protected from incriminating evidence. So, ang role ng Prime Minister ng Singapore, protektahan kung sino yung law-abiding citizen, yung sumusunod. Kasi hindi niya mapoprotektahan yung isang tao na gumawa ng masama. Mahirap po yun. So, imagine niyo po, sa kingdom ng Lord, ganun din, yung righteousness, importante, kasi dapat sumusunod ka sa law. Pag hindi mo sinunod kung ano yung nasa Constitution, ang hirap protektahan. Kasi sa labas na yun ang nasasakupan niya 'Di ba? When we actively pursue righteousness in our daily living in obedience to Christ's command, we enjoy a level of security and protection that those outside the kingdom of God do not have. So, kung alam niyo po na gumagawa ng tama, siguro kahit dito sa atin, 'di ba? Pag alam natin na nasa tama, may 'di ba, may just naman si Lord, 'di ba? Kaya nga meron ding parang mga lawyers na nagtatanggol para protektahan ka. Pero pag may ginawa kang masama, ang hirap pong back upan nun. Kasi alam mong kahit saan mo tignan, may mali talaga. Hindi talaga tutugma 'di ba? So, kasama po doon yung protection and promotion pag sumusunod tayo. Why are we so secure? He does not take his eyes off the righteous. He enthrones them with the kings and exalts them forever. He will promote us in every situation we go into. We will rise to the top that no one will understand why. So, ito yun na-receive mo yung kadugtog nito yung favor, 'di ba? Hindi naiintindihan ng mga tao bakit ito kahit anong gawin niya. Siya pa rin yung may favor siya sa Lord. Ang taas pa rin ng sales niya. Etong teacher na to, kahit anong gawin talagang, kahit ang dami ng sinasabing hindi maganda, pero sumusunod siya, hindi naniniwala yung mga tao, kahit anong gossip yung meron, no? So may promotion, di ba? Sabi dito, hindi inaalis ng Lord yung mata niya sa righteous Tinataas pa niya. So, importante dito yung pipeline natin dapat, clear. God will not do it for us. Kaya nga tayo merong choice He will not force us to live righteously. But unless we do, we will never experience the benefits and blessings that righteousness brings. Yan. So God's protection is linked closely with His favor. Napag-usapan na po natin yan. Like two sides of the same coin. Sabi dito, let all who take refuge in you be glad. Let them ever sing for joy. Spread your protection over them that those who love your name may rejoice in you. For surely, O Lord, you bless the righteous. You surround them with your favor as with a shield.
So, sinama ko po dito lahat ng mga verses kasi ang ganda po doon. Doon mo makikita na, ay, oo nga, no, sinabi to ni Lord. Kita mo doon that He will bless the righteous. So, maganda din po tong reflection doon sa mga ginagawa natin. Kamusta po yung lifestyle natin na baka merong hindi tama, kaya pala nade-delay or kaya pala hindi ko nakukuha ng full yung benefits. 'Di ba? Kasi aside from seeking His kingdom, kailangan and His righteousness. Yun yung madalas nating nakakalimutan. 'Di ba? His favor surrounds us with like a shield. A shield, alam na natin to, defensive weapon, to deflect and turn aside the attack of the enemy. Yung favor daw ng Lord, imaginein mo, nakashield ka, lahat ng binabato sa'yo, lahat ng arrows na yon, nasasalag, nothing harmful can get through us. We are perfectly safe in His presence. Dahil pag yun ang nag-surround sa atin, di ba? Naalala ko, katulad ng kwento ko, akala mo wala na. Kahit babawasan, dumadagdag talaga Ang Lord ang nagdadagdag. May mga pumapasok na hindi mo naman ine-expect. So, kahit nabawasan pa yan, kung ano man mangyari dyan, sagot ka ng Lord. Everything that He desires for us will come to pass. At kung ano pa yung mga nasabi niya sa yung mga promises, mangyayari yun. Kailangan lang righteousness. Fulfillment of King's requirements, di ba? Kailangan may relationship, yung fellowship with God's authority. Pag sinabi nating favor, merong isang famous character sa Bible. Kilala niyo po ba to? Sinasabi dito, siya yung, pag ginugol mo siya, hinanap mo tong character na to, kadikit niya ang the Lord's favor daw. Hindi ko masyadong nilagay yung obvious na picture. Pero naisip niyo po ba kung sino ito? Si Pastor Sharam. Hindi po yan si Pastor Sharam. Okay, so yan po ay si Joseph. Pag pinag-uusapan daw ang favor, si Joseph nakuha niya yung favor ng Lord. From being a prisoner to going into the palace. But pag-uusapan daw ang favor, si Joseph nakuha niya yung favor ng Lord. From being a prisoner to going into the palace. From prisoner to palace, yan yung makukuha mo doon. Ano pong nangyari dito? Nagkaroon po ba dito ng parting of the Red Sea? Hindi po. Ayan, palakpakan niyo mga sarili niyo, alam niyo ang kwento ng parting of the Red Sea. Ay, siya. Iba pala. So, tama po, hindi po siya ang dumaan dun sa Red Sea, no? So, si Joseph, madalas na naririnig natin siya as Joseph the Dreamer. Diba siya po yung binenta ng mga kapatid, yung colorful yung kanyang robe. Matatandaan nyo dito, nakulong siya because of his integrity. Inakit siya ng wife, hindi siya pumayag, inaccuse siya of rape, tapos pinakulong siya. Pero kahit nandun po siya sa kulungan, he remained faithful. Naniwala siya na mabuti ang Lord. At dahil doon, nakuha niya yung favor ng king. Nakuha niya ang favor ng Lord. Dumating yung panahon na si Pharaoh, nagkakaroon siya ng mga dreams at nalaman niya na si Joseph nakakapag-interpret ng dreams. Pinatawag siya. At nung na-interpret po niya yung dreams, ginawa siyang second in command. No? Siya yung naging kanang kamay ni Pharaoh. So, yung favor po nakuha niya dahil doon. So nakalagay dito, all the Lord asks us to do is to seek first His kingdom. No, nire-remind tayo. Kasi yun ang ginawa ni Joseph Inuna niya ang Lord. Nakalagay dito, system or no system, He will add everything else. Wala nang ibang, kumbaga, explanation. Sumunod ka, prioritize mo siya, you live in righteousness, everything else will be added unto you. No? So, very important po yung na-experience dito ni Joseph. Yan. Sabi dito, being under His protection means that not only He watches over us, but He listens to us. Hindi lang niya tayo binabantayan at nakikinig siya. The eyes of the Lord are on the righteous and His ears are attentive to their cry. At ano pong ibig sabihin pag nakikinig?
Pag nakikinig ka, ibig sabihin, nakukuha mo yung mga tanong, nakukuha mo yung mga prayers, sumasagot po siya. He will answer us. If we ask anything according to His will, He hears us. Diba? He hears us. Nakalagay dito, yung according to His will, minsan, madalas, yan ang ginagamit natin pag nagpe-pray tayo. Lord, according to your will. Ibig sabihin pala nun, we are asking from the place of righteousness. Yung position. Kasi, pag nag-pray ka, pero yung puso mo hindi maayos, yung ways mo hindi tugma dun sa kung ano yung nasa law, hindi po siya maa-add. Ganun lang po siya kasimple. Hindi siya in accordance to His will. Kaya siya hindi nangyayari. Kasi pwedeng may gusto ka, may pinagpe-pray ka, hindi naman pala yun ang gusto ng Lord. Tapos ini-insist mo yung prayer na yun. Sabi sa'yo ng Lord, sa kanan ka pero pray ka ng pray, may gusto ka sa kaliwa. So ang nangyayari, hindi siya according to His will. Diba? Aside from that, meron ding benefits of deliverance. He not only hears and answers the righteous when they call, but He also delivers them. A righteous man may have many troubles, but the Lord delivers him from them all. He protects all his bones, not one of them will be broken. Evil will slay the wicked, the foes of the righteous will be condemned. The Lord redeems His servants, no one will be condemned who takes refuge in Him. Ayan, so, dinideliver ka ng Lord kung ano man yung pinagdadaanan mo, basta nasa katuwiran ka. Kasama po yun sa benefits na makukuha mo. Meron akong example dito na naalala ko si Pastora Sheila. Nung nandun kami sa summit, meron siya nung Jisoo. Tapos under warranty pa siya. Ang nangyari, sumabit yung hair niya dun sa Pastora Sheila, sana okay lang ikwento. Di naman po ito super private. Pero ang nangyari, yung Jisoo fan niya na bagong-bago, parang 1 day old lang yata. Sumabit yung buhok niya. So napunta dun sa loob. Dahil ang dami na, ang nangyayari, every time tumutunog yung Jisoo niya, tumitigil. Yung Jisoo Life po ay medyo mahal, may kamahalan din po siya. So ang nakalagay doon, di nagchat-chat siya, humihingi siya ng tips. Ano gagawin ko? Doon sa nagbigay. Tapos sabi niya, hindi under warranty yan. Ang sabi, sindihan mo, gamitan mo ng lighter para masunog yung buhok, tapos mawala. Ginawa po niya. So, ang nangyari, nung sinindihan niya, nasunog yung plastic sa gilid. So, yung 1 day old niya na Jisoo Life, yung plastic po nun, sunog na. Maamoy na. So, nasira. Pero, ang ginawa po ni Pastora Sheila, kinontak nila yung customer service. Sabi nila, hindi. Sabi nyo, kayong nag-advise, nakalagay dito, sindihan ng lighter. Kasi hindi masusunog to dahil parang alloy or something metal yung nandun. Hindi maapektuhan. Alam niyo po ginawa? From that time, i-replace nila. Kasi sila nagkamali Under warranty. Na-deliver. Kasi alam nung manufacturer Sumunod naman siya di ba? Doon sa pagkakagawa So, dahil sumunod siya, may karapatan siya na mag-demand. We have the right to demand kung ano yung para sa atin, kung ano yung benefits natin. Kasi sabi mo, nandun, walang kawala yung customer service doon. In-insist niya, eto nakasulat. Sinabi mo, may screenshot, in-advise mo, hindi maapektuhan, papalitan. Doble na ngayon, di ba? So, hindi po nahuyo. Yun po yung ang ganda po nun. So pag sumusunod po tayo dun sa maker, dun sa gumawa nung law, dun sa gumawa nung kung ano mang manual yan, di ba? Dahil nakasulat dun, may right ka mag-demand. Lord, sabi mo, sa salita mo ganito. Di ba? So makukuha mo, may rights ka kasi citizen ka. In this case, kung sa tingin natin, nako, sunog na yan, parang hindi na natin ito mababawi. Sayang bili mo dyan, 1 day old pa lang magkano yan. Pero hindi, may right ka mag-demand kasi nakasulat. Sinabi mo, sinunod ko, kahit anong mangyari, mababawi ko, madideliver to. Kasi nakasulat
So, nakakatuwa po yun. 'Di ba? Pero minsan, yung nangyayari sa atin, bibili tayo ng relo. Water resistant lang, or pwedeng hindi. Tapos, nag-swimming ka. Nilubog mo sa tubig, masisira. Papagawa mo ngayon. Hindi po yun tatanggapin. Kasi labas po yun dun sa nakalista. Sabi dun, do not. 'Di ba? Do not. Pero ang ginawa mo po, ginamit mo, nilubog mo sa tubig, nasira. At dahil hindi ka sumunod, hindi na po nila yun cargo. 'Di ba? So hindi po kayo ma-deliver doon, 'di ba? Minsan naisip natin deliverance masyado malawak eh. Yung kailangan merong mga nasislain or yung mga ginagawa nila Pastor Bray na malalaking bagay, pero hindi po. Minsan yung mga maliliit na bagay daily, pwede po tayong i-deliver ng Lord doon. Hindi po siya yung naiisip natin na pinagpe-pray, na manglalaban, yung may mga weapons. Hindi lang po ganun ang deliverance. Malaki po siya. Kahit everyday, tinuturuan tayo ng Lord, no? Parang pagka yung pinag-usapan natin kanina, yung riches, hindi lang siya pera. Kasi may spiritual din eh. Hindi lang po material things ang meron dito. So God's promise to protect our bones is a promise to protect us from being blown away by the forces of life that may destroy others. Nakalagay dito, may sinabi kasi siya dito sa isang verse that's something about yung protecting the bones. Pero ang sinasabi dito, hindi siya literal na bones. Ito yung framework daw ng buhay natin na may structure. 'Di ba? Para hindi magkalasog-lasog or hindi mahiwalay yung mga parte. Kumbaga dapat aligned kasi siya dahil ang righteousness dapat aligned ka dun sa pinapagawa ng Lord. So ganun ka-specific, ganun ka-detalyado si Lord na down to the bones, to framework yung structure ng buhay mo, gusto niya maayos. Ano pa yung benefits na sinasabi? I think this is the last benefit naman, prosperity. Kasama po yan kasi may favor ka na, may protection ka. After ng protection, kasama doon may promotion. Pinag-usapan natin, may deliverance. So, ito po yung mga ilang makukuha mo pag ikaw ay isang naging citizen ng heaven. Siyempre, hindi mawawala dyan ang prosperity. Diba? Sa isang kingdom, ang role ng isang king ay dapat lahat ng tao niya maging successful. Wala naman pong sinabi dito na set up ka for failure, di ba? So, ganun ang Lord. Gusto niya mag-succeed ka. Nung pinapakinggan ko si Miles Monroe, sinasabi nga niya, yung success daw is part of the system. It's predictable. Kasi nakasulat siya eh. Alam mo na ano gagawin mo. So, dapat hindi ka na mag-fail. Nangyayari lang siya pag hindi ka sumusunod. Di ba? At ang nakalagay dito, nakalagay yung pangalan niya eh. Minsan maririnig mo, anak ko yan, anak yan ni ganito. So, dapat alam mo yon, may pressure, merong impression na anak siya ni ganito, matalino yan, magaling yan, ganun. So, sino yung maker sa atin? Si Lord. So, dahil anak tayo ng Lord, sa kingdom ng Lord, walang mahirap. Sa kingdom ng Lord, walang may sakit, di ba? Kasi lahat naman yun, part ng benefits na nakukuha natin eh. Nagpo-provide siya, nagbe-bless siya, di ba? May kagalingan sa kingdom niya. So, kasama po yung prosperity dito. At yung prosperity na sinasabi dito, hindi lang siya basta pera. It's being successful also overall in every areas of our life. Ayan, the life of the righteous will be full, abundant, and fruitful in every sense and in every dimension. Surely the righteous still are rewarded. Surely there is a God who judges the earth. Kasi kasama po siya. Kaya ka nare-rewardan, kaya ka nakiging successful. Kaya dapat, as kingdom citizen, we have to know our place. That we are being set up for success. Victorious tayo sa Lord. Kasi kasama yun. The Lord is upright, He is my rock, and there is no wickedness in Him. The righteous will flourish like a palm tree. They will grow like a cedar of Lebanon planted in the house of the Lord. Ayan, they will flourish in the courts of God too. And they will still bear fruit in old age. They will stay fresh and green. Tapos yun na yun, yung sinabi ko kanina sa baba. So, yung bearing fruit in old age, ibig sabihin lang noon, kasama doon yung mindset. Hindi to literal na magkakaanak ka. Yung dapat nagbe-bear fruit ka pa. Pero yung mind natin is still fresh, still young.
No, meron pa rin mga ideas. Hindi nag-appear yung picture, pero eto na yung, I think these are, ano na to, last few slides. Plumb line. Sinasabi dito yung righteousness. Kung alam niyo po yung plumb line dun sa construction, meron siyang string na nakalagay na may mabigat na metal with the gravity. So nilalagay siya para ma-measure mo kung tama ba yung lapat ng wall. So imaginein mo, merong string dito na may nakasabit na mabigat. Yun daw yung reference para masabing true to plumb ka, na tama yung ginagawa mo. Dapat tuwid na tuwid. Kasi ang pangit naman kung yung building medyo nakagilid, di ba? Medyo naka-paslant. So, ito daw yung measure na ginagamit ng Lord para masabi na ikaw ay tuwid. So, dapat perfect measure yun. Natapat-tapat. Kung maglalagay ka ng shelves, lalagay din nila yung plumb line, dapat, ang pangit naman kung nandito, tas, di ba, nasa apa side na yung kabila. So, dapat pare-pareho. Righteousness is the essential standard by which God will judge the world. Yan. See, I lay a stone in Zion, a tested stone, a precious cornerstone for a sure foundation. Kasi importante po yung foundation eh. The one who trusts will never be dismayed. I will make justice the measuring line, yung gagamitin niya, and righteousness the plumb line. Yan. So, hindi pwede pong ma-adjust ang standard of measure. Kasi nga, dapat perfect eh. Dapat holy eh. Diba? So, yun po yung sinasabi dito. I think ito na yung last slide. Kasi yung the rest are principles na lang eh. Na-share ko na rin naman po sa inyo about giving, pursuit of righteousness, yung mga principles na to. If we stay right with God, He will promote us in every situation we go into. Those who committed to righteousness will reach maturity. Ano pa sabi dito? Yung favor ng Lord, 'di ba? Lahat ng kailangan natin will come to pass. Righteousness is the key to prosperity. Basta susunod tayo. And pursuing righteousness means that we adjust our lives. Importante po na yun, tama yung ginagawa natin. Kasi sabi doon, pag meron ka if lumalakad ka sa katuwiran, aligned ka sa pinapagawa ng Lord sa'yo, lahat ng benefits na to available sa'yo. So, yun po. Sana po meron kayong natutunan. Let's continue to live in righteousness and make it our lifestyle. No? So, thank you po, Lord.